Hi everyone! Welcome sa ating first ever Stat Talk podcast. For today's podcast episode, hatid sa atin ng Philippine Statistics Authority. By the way, my name is Rene Mendoza. I'm from the Information Technology and Dissemination Service ng PSA. Please join me throughout this podcast session as we learn and share interesting thoughts about statistics. This is in celebration of the 35th National Statistics Month ngayong October 2024. Para sa ating new audiences, ang theme ng 35th NSM ay Advancing Data and Statistics Through Digital Transformation, a Road to an Empowered Nation. At para sa first leg ng ating Stat Talk podcast, syempre special din po ang makakasama nating guests. Please welcome OIC ANS Mark C. Pascasio from the Macroeconomic Account Service. Magandang umaga, ANS Rene, at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. And we have ANS Rachel C. Laksa from the Economic Sector Statistics Service. Good morning, ANS Rene, ANS Mark, and sa lahat po ng mga nakikinig. Alright, at sa kabila naman ng ating busy schedule, thank you po sa inyong support sa ating podcast. Moving along, our topic, innovation in statistics. Pag-uusapan po natin kung ano-ano na nga ba ang naging inobasyon ng statistics o statistika sa paglipas ng panahon. To start our first question, para sa kaalaman po ng ating audience, ang Philippine Statistics Authority o PSA po ay may iba't ibang offices and services. At para po bigyang ideya ang ating mga kababayan, maaari niyo po bang i-share ang roles ng inyong offices or services bilang isa sa mga haligi ng PSA? Maybe we can start with ANS Rachel. Okay, thank you, ANS Rene. So I am from the Economic Sector Statistics Service under the Sectoral Statistics Office, handled by our Assistant Secretary, Divina Gracia del Prado. So I'm handling 7 divisions, each producing different statistics. We have the Price Statistics Division handling the price surveys where we generate price statistics, particularly yung pinaka-popular natin is the inflation rates. We also have imports and export statistics from administrative data from the Bureau of Customs. We also have establishment-based surveys where we produce financial statistics from the formal sector of the economy. And we also have agriculture and fisheries statistics. Of course, we have particularly for crops, for livestock and poultry, and for fisheries. ANS Rachel, kayo rin ba yung nangolekta ng data, yung pupunta sa mga tindahan para mawalekta ng... Yes po, yun po yung sa inflation natin. So yung ating mga field workers, nagpupunta sila sa mga tindahan, as you say, to get yung presyo ng mga serbisyo at produkto sa bansa natin. And when they gather that data, yung mga presyo, yun yung bumubuo sa ating tinatawag na consumer price index or yung inflation rate. ANS Mark, kayo naman po, anong ginagawa po ng service? Muli, magandang umaga, ANS Rene and ANS Rachel. So kagaya na sinabi ni ANS Rachel, kami ay bahagi din ng Sectoral Statistics Office. Pero hindi katulad ng nabanggit ni ANS Rachel na kung saan sila yung nagko-collect ng mga datos sa ating mga tindahan, sa mga kabahayan, sa mga establishment. Ang Macroeconomic Account Service naman, ito yung gumagamit ng mga datos na nakokolekta ng grupo ni na ANS Rachel, na kung saan ginagamit natin itong mga datos na ito para mabuo natin yung isa sa mga importanteng macroeconomic indicators na tinatawag nating gross domestic product. Hindi lamang yung mga datos na nanggagaling sa PSA yung ginagamit natin, but tinitingnan din natin, ginagamit din natin yung mga datos na nakukuha natin sa ating mga partner agencies na kung saan itong mga datos na ito ay naaayon, ang paggawa ng Macroeconomic Account Service ng GDP ay naaayon sa isang internationally agreed framework na tinatawag nating System of National Accounts. Alright, thank you for that, Mark. No? So, ngayon ko lang actually nalaman na parang magkadikit pala kayo ng ginagawa. So, and now I'm thinking about it. In some ways, magkakadikit rin tayo ng ginagawa. And for me, I come from the Information and Technology and Dissemination Service. So, ang ginagawa naman namin is whatever data na nakokolekta nyo, nakokolekta mo, and maybe you need to disseminate it.
ayun naman ang pinapasa sa amin. So, yun, we handle infra and dissemination. So, in more layman's terms, kung isipin, kung ang concern natin ay infra, mga wifi, internet natin, that's my concern. Ano yung mga websites natin, mini-maintain po namin yan. And so, I think in a way, all the things that we do here at PSA are quite interrelated. So, yan. And of course, Rene, kayo yung partner namin in the innovations that we do. Kasi yung IT part, kayo yung talaga nagha-handle. And kayo yung katulong namin doon sa part na yun. Like in our data collection processes, yung mga innovations namin, it's the IT. At mahalaga din doon na Rachel, no, yung nabanggit ni Rene kanina about disseminating our statistics. Importante yun eh. Kailangan malaman ito ng mga stakeholders natin. Hindi lang importante yung pag-collecta natin ng datos. Hindi lang importante yung pag-generate natin ng gross domestic product. Pero paano natin ito mai-share sa ating mga stakeholders. Ito yung inyong gampanin, Rene. Very, very exciting. And excited ako actually on the topic of innovation. Myself, I tend to, when I see things, even though parang okay naman na siya, ay nag-isip ako, how else can we improve it? Pero we're getting ahead of the discussion. Sige, sundan lang muna natin yung script, di ba? Alright. Very exciting stuff itong napag-uusapan natin ng innovasyon. So, pero bago muna doon, I suppose next question natin is, ano-ano po ang ilang misconceptions hinggil sa statistics at paano natin ito mabibigyan ng katugunan? Ikaw po ulit. Rachel. Sige, Ines, thank you. So, sa amin kasi sa Economic Sector Statistics Service or ESSS, yung pinaka-popular yung inflation, no, natanong mga kanina, Ines, Rene. So, dinidisseminate natin yung results ng inflation through press conference every month with our Undersecretary Dennis Mapa as our resource person. And when we report yung inflation, ang usually na misconception, pag sinabi naming bumaba ang inflation, ang akala ng mga tao, bumaba yung presyo ng serbisyo at produkto sa bansa. Kaya lagi namin pinapaliwanag na kapag sinabi nating bumaba ang inflation o bumaba ang antas ng inflation, hindi ito nangangahulugan na bumagsak na yung mga presyo or bumaba na yung presyo ng bilihin at produkto at serbisyo sa bansa, kundi bumaba lang yung antas ng pagtaas. May pagtaas pa din ang presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa, pero mas mababang antas kumpara sa nakaraang buwan. Yun yung palagi namin pinapaliwanag when we disseminate yung inflation data natin. Meron bang ideal na inflation rate for an economy to thrive? Meron. Ang nagbibigay ng target natin for inflation is the Bangko Sentral ng Pilipinas. And yung for this year, 2024, ang target nila actually is nasa 3.1% in the average for the year. Quick question lang, Rachel. May target ba ang gobyerno for the inflation rate? Yes, Ines, Rene. Ang nagta-target setting for inflation ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. For the year 2024, yung recent target nila is 3.1%. Tapos ngayon, sabi mo kasi parang monthly nang release ng inflation rate. Yung ating August 2024 inflation rate ay 3.3% and yung year-to-date average natin, January to August 2024, is 3.6%. So medyo malayo pa tayo sa target. But depende dun sa darating pa na ilang buwan, no, kung ma-reach natin yung target ng BSP. Okay. Mark, ikaw naman, ano yung mga misconceptions na madalas mong marinig tungkol sa service sa mass? Siguro susundan ko lang din yung binabanggit ni Rachel kanina. No? Yung second quarter na GDP natin, na result na nilabas natin noong Agosto, 6.3% lumago yung ekonomiya ng bansa. Pero sabi ng iilan, sabi ng nakararami, hindi namin maramdaman yung 6.3% na yan na paglago ng ating ekonomiya. Hindi naman kasi natin sinusukat yung welfare ng tao. Ang sinusukat natin dito ay yung performance ng ekonomiya sa paggawa ng bagong goods and services during the period. Isa din sa mga nakikita kong
binabato sa atin or misconception about statistics ay saan ba galing yung 6.3% na yan? Hinuhulaan ng bayan ng PSA. So yun yung gusto nating liwanagin, kagaya nga na nabanggit ko kanina, ang paggawa natin ng gross domestic product ay naaayon sa isang framework na tinatawag nating System of National Accounts, na kung saan ito ang basihan natin na sa paggawa ng macroeconomic statistics, macroeconomic indicators katulad ng gross domestic product, na kung saan sinusunod din ng iba't ibang mga bansa. Right. Speaking of other countries, so kasi di ba may nagko-compute din sila ng kanyang GDP. Looking at the experiences of other countries, what would you say like an idea, like a healthy GDP for a country to, progress and improve their economy? Hindi ko masasabi na ano ba yung ideal na GDP figure, no? But siguro ang mahalaga dito ay sustainable ba yung economic growth natin. Kasi dito manggagaling yung income ng bansa eh. Dito ma-determine kung ano yung paglago ng bansa natin sa pagdating sa paggawa ng mga produkto at serbisyo, na kung saan nangangailangan ka naman ng mga laborers, no? Yung gagawa ng goods and services na ito. Malalaman natin na kapag mas lumalago yung bansa natin, lumalago yung ekonomiya ng bansa natin, ibig sabihin, kaakibat nito yung siguro dumadami din yung ating mga trabaho na na-generate. Is there such a thing as a very high GDP? Sabi ko nga kanina, wala namang basihan, no, kung ito ay mababa or mataas, but siguro ayaw lang natin yung negative, yung performance ng ating ekonomiya. Maraming factors na pwede tayong i-consider dyan. Nandyan yung mga external factors. Alam natin yung global financial crisis, Asian financial crisis. Maraming factors eh. Nabanggit kanina ni Rachel yung inflation rate. And it's one of the factors na nakaka-apekto sa mini-measure natin na gross domestic product. Alright. So, madami na akong natututunan. Kahit ako mismo, marami na akong natututunan dito sa podcast na to. So, yung next na lang na question is, at paano, kung iyong naipo sa kanya-kanyang services, gaano po kahalaga ang statistics sa pagbuo ng pamahalaan ng mga programa at batas na angkop sa ating lipunan at ekonomiya? So, Rachel, Mark, you've talked about inflation, GDP. I believe these are the most common statistics that we talk about, right? Pero meron pa ba kayong mga ibang statistics na pwedeng pag-usapan na nakaka-apekto rin sa lipunan at ekonomiya? Yes, Ines Rene, nabanggit ko kanina, no, ang Economic Sector Statistics Service, naglalabas din kami ng mga datos sa agriculture and fisheries. So meron tayong mga agriculture and fisheries surveys kung saan tayo naglalabas ng mga datos. Halimbawa, yung ating production in terms of crops, livestock and poultry, fisheries. Naglalabas din tayo ng inventory ng ating palay and corn, even yung iba't ibang commodities natin sa livestock and poultry. Itong mga datos na to, ginagamit to ng pamahalaan, particularly ng National Economic and Development Authority at ng Department of Agriculture para makagawa sila ng tinatawag nila na supply and demand outlook. So pag nakita nila yung outlook natin in the coming months, sapat pa ba yung ating produksyon para sa mga pagkain natin? Sapat pa ba yung ating kakainin sa mga susunod na buwan para sa ating mga Pilipino? So pag nakita nila yon, saka sila maggagawa ng mga intervention. Kung kailangan bang mag-intervene, tulungan ng mga farmers, ang mga fisher folks na mapataas yung kanilang production ng crops, ng livestock and poultry, ng fisheries, or kailangan na ba nating mag-imports? Kasi meron din tayong mga datos ng ating imports and export statistics, no? So kailangan na bang dagdagan? Kailangan na bang bawasan dahil may enough production pa? So yung mga ganong desisyon, ginagamit ng pamahalaan yung ating mga datos na nilalabas para maging evident-based yung kanilang decision making. Thank you Rachel. So, naisip ko, sabi mo,
ang gobyerno pala natin, maraming naisip na interventions based on yung data na pinaprovide niyo. Naisip ko lang tuloy ngayon na kailangan pala talagang mas accurate at timely yung paglabas niyo ng data na to, no? How Yes. often niyo ba nilalabas yung data? Tama, yan as Rene, no? Talagang importante na maaga yung pag-release natin ng mga datos. Sa ngayon, nilalabas natin yung mga datos natin on production ng 1 day before the release of the gross domestic product, so not later than 39 days after the reference quarter. And just to inform everybody din, para maging responsive tayo sa pangangailangan ng ating mga program planner, yung mga datos natin sa palay production, price statistics, wholesale, retail, and farm gate. And even yung ating rice inventory, inagahan natin yon starting last year of third quarter para mas maagang magamit ng ating mga program planner. So, for example, yung ating rice stocks or inventory, from 10 days after the reference month, ginawa natin 5 days after the reference month. For the purpose na sinabi mo na kailangan nila ng maagang datos para sa kanilang pagpaplano at pagdedesisyon. I imagine pag mag-i-innovate pa tayo lalo, kaya Mm. pang iyan natin yung turnaround time yan. Tama po ba? Yes, actually kaya naman namin napaaga yung release ng ating mga datos on rice dahil sa pag-adapt natin starting last year nung computer-assisted personal interviewing method. And I will talk about that later. Alright, sige. Mark, ikaw naman, anong mga pwede mo pang i-share na statistics na pwedeng maka-apekto sa society, sa government? Kagaya ng sinabi ko kanina, isa sa mga importanteng macroeconomic indicators na ginagawa natin sa PSA ay yung GDP, na kung saan ito ay nagiging basihan ng ating gobyerno. Siguro hindi lamang ng ating gobyerno, pati na rin ng mga pribadong institusyon para sa mga programa at polisiya na kanilang ginagawa. Kasi itong GDP, hindi lang naman GDP yung ginagawa natin. Ginagawa din natin yung gross value added ng mga industriya. Nakikita din natin dito yung demand side naman, na kung saan ano ba yung paggastos ng households, ano ba yung paggastos ng gobyerno, ano naman yung napupunta sa mga gross fixed capital formation, ano yung ine-export natin, ano yung ini-import natin. Ginagamit natin yung mga datos na nanggagaling kay na Rachel, sa grupo ni na Rachel. Nabanggit ko nga kanina na ito ang isa sa mga datos na mahahalaga sa pag-generate ng ating gross domestic product. Ang macroeconomic account service hindi lamang gumagawa ng national GDP. Ginagawa din natin yung more disaggregated level, particularly for the regional accounts and for the provincial product accounts, na kung saan yung pag-measure ng economic performance ay hindi lamang sa national. Binababa nyo na. Binababa din natin to. Yung governor, mayor could then use that information to make decisions at a Local level. Yeah. Tama yan, Rene, no? Ito yung objective talaga ng ating provincial product accounts. Mabigyan ng basihan ang ating mga local executives sa mga programa at polisiya na gagawin nila at the local level. At itong PPA na ito ay mabubuo na natin ngayong taon na ito. Gagawin natin to for the 82 provinces and for the 33 highly urbanized cities kasama ang munisipalidad ng Pateros. Kailan pa nagsimula kayo na ibaba yung ganito statistics? Yung sa regional level, matagal na natin ginagawa ang regional level or regional accounts, no? But itong provincial product accounts, nagsimula ito noong 2021 para sa 3 rehiyon. Lahat ng probinsya, lahat ng highly urbanized cities ng 3 rehiyon ay sinimulan natin noong 2021. At every year, dinadagdagan natin ng mga probinsya at highly urbanized cities. Very nice. I'm pretty sure yung mga mayors, governors, congressmen will value this information. Gusto ko lang idagdag, Rene, no, dun sa binanggit ko about the gross domestic product. Aside from this important macroeconomic indicator, yung macroeconomic account service ay gumagawa din ng satellite accounts. Kung saan tinitingnan natin yung different areas of the economy. Hindi lang yung GDP as a whole, pero tinitingnan natin anong contribution ng isang area sa isang ekonomiya. Tourism, for example, no?
tourism satellite accounts. Anong contribution ng tourism in our economy? So ito yung isa sa mga satellite accounts na regular nating ginagawa sa PSA. At itong taon na ito, naisabatas yung Pencast Act, kung saan gagawin na natin yung paano ba natin i-measure yung environmental accounts. So itong environmental accounts, sa tingin namin sa aming grupo, talagang nangangailangan ito ng masusing pag-aaral, particularly sa paano natin i-collect yung mga datos. Dito kasama sa ating regular na ginagawa dati. So ito ay bago, ito ay nangangailangan ng mga innovation. No? So paano natin ko-kolektahin yung mga datos about the environment? Nandiyan naman yung ating partner na DENR para bigyan tayo ng mga datos, statistics na kailangan natin. Pero sa PSA, paano ba natin ito i-integrate doon sa mga existing instruments natin? Ano nga ulit meaning ng Pencast, Mark? Ang Pencast ay Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act. So ito ay magsasabi kung paano ba natin i-generate yung mga mahalagang environmental accounts and statistics. Right. But for an ordinary Filipino, yung statistics ba nito would really resonate with them? Magigets ba nila ito? Or would a government official or someone higher up could really appreciate this and wala siya masyado value for an ordinary people? Siguro katulad nung GDP natin, mabubuo mo yung GDP kapag ginamit mo yung iba't ibang datos mula PSA, mga partner agencies natin, no? Hindi natin kumbaga matitingnan yung relationship ng mga industriya, ng demand side, kung hindi natin siya ipapasok sa isang sistema na System of National Accounts bago mabuo yung GDP. Ang Pencast o ang environmental accounting ay magsasabi sa atin kung paano natin makikita yung value ng environment in relationship to our economic activities. Nandyan yung flow of environmental assets, yung ating asset accounting, ilan na lang ba yung natitirang inventaryo, for example, ng mineral sa lupa. Makikita natin yon dito, no? At paano natin ginagamit yung tubig sa ating pang-araw-araw na aktibidades. Naisip ko lang kasi tungkol ito sa mga environmental assets. And unlike sa ginagawa ni Rachel na may enumerators siya, umiikot, kolekta ng data, I imagine wala namang tao sigurong pupunta sa isang lokasyon para magtanong sa environment, right? So, dapat meron tayong parang innovative way. So, dito na tayo papasok sa innovation. Like, how do we really take into account itong mga assets na meron tayo? Ano ba yung usual na way of collecting data? Kasi definitely yung traditional way of collecting data, I don't think it applies here anymore, right? So, ano yung mga innovation natin naman? Actually, doon ako papunta yung question natin. See, for both of you, mga innovation na natin nakikita kung individuals. Siguro tutukan natin yung environmental accounts, no? Sa batas ng Pencast. Mahalaga na tingnan natin kung saan ba manggagaling yung mga datos at sino ang kailangan na mangolekta ng mga datos. Naayon sa batas na kasama natin dito yung DENR, na kung siya mismo yung pagmumulan ng majority ng mga datos na kailangan natin para mabuo yung mga environmental accounts. Pero dapat din nating tingnan kung paano ba babaguhin ng Pencast Act na ito ang pagkolekta natin ng datos sa PSA. Doon na papasok yung innovation. Doon na papasok yung innovation. Tinitingnan din natin na baka hindi naman pa naaayon yung ating mga instruments para makuha natin yung mga impormasyon na kailangan natin para ma-measure nga natin yung environmental account. Siguro pwede natin tingnan paano ba natin magagamit yung big data sa ating ginagawa sa macroeconomic account service. Mapping, I suppose. May mga iba-iba tayong
government agencies na nag-handle ng mapping. I imagine pwede silang tumulong si PhilSA for satellite imaging, the ICT, I suppose, for AI and machine learning. So I think there's a lot of opportunity here for innovation, especially sa PEMCAS. Tama yun, Rene, no? Nabanggit mo yung mapping, no? Yung maps na mga satellite imagery na kailangan natin para mabuo natin yung environmental accounts. At patuloy yung pakikipag-ugnayan natin sa DNR, sa mga bureaus nito, NAMRIA, even DICT, no? I understand yung grupo ni na Rachel ay nakikipag-ugnayan din sa PhilSA para dun sa mga satellite image na kailangan nila sa kanilang regular na mga aktibidades. Ikaw naman, Yes. Rachel, anong mga innovation natin meron? First, we are going there, no, yung sa gamit ng satellite images para makapag-produce ng agriculture and fishery statistics. Pero yung existing natin ngayon, since ang Economic Sector Statistics Service is more on survey, we have 26 surveys. So more on data collection talaga to. At yung nasimula natin na innovation last year, gumamit na tayo ng, as mentioned earlier, computer-assisted personal interviewing method. Katulong of course ang team nyo, ANS Finance ITBS, na sa pagkolekta ng mga datos. So hindi na lang tayo nakapapel at ballpen na nagsusulat. Gumagamit na sila ng mga tablets. Yung ating mga enumerators o mga statistical researchers natin, gumagamit na sila ng tablet para sa pagkolekta ng datos. From there, nababawasan yung time natin sa pag-encode ng data. Kasi dati, isulat mo sa papel, ililipat pa sa computer via encoding. So, mahaba yung oras na kinakain. Ngayon, with the copy, naalis yung time natin for encoding. So, mas napabilis yung ating paglabas ng mga data. Sabi ko nga kanina, yung datos natin sa palay and corn, in terms of inventory, from 5 days after the reference month, na-release natin, from 10 days after the reference month, na-release natin ng 5 days after the reference month starting this year. Yung ating palay production, from 40 days, nagawa nating 30 days after the reference quarter. Dahil yun dun sa mga innovation na ina-adapt natin. Doon naman sa ating mga establishment-based surveys, ang ginagamit naman natin doon ay computer-assisted web-based interviewing or CAWI. So instead na yung ating mga sample establishments, susulat pa sa papel, pwede silang magsagot through computers dun sa ating web-based application. Ganun din, nababawasan yung ating time sa pagpunta sa uli sa kanilang establishment, magko-collect at yung mag-encode pa. Through the CAWI, yung sagot nila, diretso na sa system natin. So nabawasan natin yung time to encode. At according sa ating vision, we are world-class, responsive, diba? And nakakapag-respond tayo earlier sa needs ng ating mga data users and stakeholders. Alam mo, Rachel, I was actually having a conversation with a Singaporean and I was telling him, I think one of yung biggest challenges natin sa pag-interview is kuminsan may reluctance sila mag-share ng data o mag-fill up ng form. And then it reminded me about yung sinasabi mo kanina, yung CAWI, na sila yung mismong i-fill up ng questionnaire sa online form. And then I wondered na marami kaya ang nag-fill up noon. I won't ask the statistics. But my impression is baka medyo pahirapan yung maghikaya ng mga encourage sila na mag-fill up. And so yung sinasabi ng Singaporean, maybe you can try, how about integrating new technologies in your CAWI? For instance, allowing like a facility to talk or have a video call inside the CAWI. You can schedule yung parang kang nag-interview pa rin, pero parang may call center lang tayo dito. Parang naalala ko meron din tayo yung CATI. Naalala niyo ba yung CATI? Telephone interview. Computer-assisted telephone interview. But this time, it's through the internet. So parang mag-Zoom meeting na lang sila. Exactly. You do the same interface. Hindi mo kailangan ng Zoom. On the same web interface, mag-uusap yung PSA staff tsaka yung interview. Sir, nandito lang po kami kung may mga hindi ka matanong.
just ask me. I'm here, or if you want, I can actively ask you these questions. That's an innovation, I think, na pwede natin gawin to improve yung response rate. Actually, ginagawa na din namin yan. Like, now we are introducing a new survey, producer price survey for services. Kasi may existing tayo for manufacturing. We are now doing or piloting yung producer price survey for services. Meron tayong mga ilang sample establishments for that. And for the initiation visit, we are setting up with them meetings. So, kung hindi sila available for a face-to-face meeting, we scheduled a virtual meeting, yes. So, It's doon almost the namin, same, right? yes. Very interesting stuff. I think that will certainly improve your accuracy, I suppose, ng data. Mas marami yung sumasagot sa atin. Spontaneous yung discussion, and we were able to get information na kailangan without us going there sa establishment. Nakatipid pa, di ba? Tama, ang galing. Alright. Interesting stuff. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa mga key challenges and barriers sa innovation. Ano kaya ang kita? Yun naman natin si Mark. Ikaw, ano? Current barriers, potential barriers. Nabanggit ko kanina yung paano ba natin gagamitin yung big data, no? As much as we want to think of ways how we can parang more effectively and efficiently generate our statistics from the conventional sources of data. Nabanggit ni Rachel kanina, maganda yon, no? Na-excite ako doon na mas maaga na din namin makukuha yung mga datos na kailangan namin sa pag-generate ng aming mga statistics. Pero alam natin na may mga limitations itong mga datos na ito, no? At isa sa mga tinitingnan nating mga innovation ay yung paggamit nga ng big data. Ang challenge lang natin dito, we all know that big data is not yet, kumbaga hindi pa naman natin alam kung paano talaga gagamitin yung big data. Maraming mga issues yung paggamit ng big data. Ano ba yung standards sa paggamit ng big data? So yun yung nakikita naming magiging challenge namin, no, sa paggamit ng big data. Pero syempre mas maganda na yung mas marami kang nagagamit na impormasyon para ma-generate mo yung GDP, for example, kaysa sa nagre-rely ka lang sa isang source of data, no? Pupuntuhan ko lang din yung in addition to the big data, pwede din natin tingnan yung citizen science. Maraming mga research na pwede natin makuhanan ng mga parameters, mga indicators na pwede din natin gamitin sa pag-generate natin ng national accounts. Pero isa din sa nakikita kong balakid ay yung resources natin. Availability of resources. Siguro kahit naman sinong institusyon, magiging problema yung resources. Kanina minention mo big data. Me personally, I'm very interested in sa big data. Not so much as source being processed, like kung saan natin source, like you said, paano to process. But me personally, ang interest ko sa big data is how we could leverage big data as like a way to increase yung performance ng data processing. One of the challenges, ako na rin magko-contribute sa discussion, one of the challenges I noticed processing ng data is that because the data is so big, it's so large, yung volume of it is also malaki talaga. Sometimes even if we thought tama na yung architecture ng system, we encountered pa rin ng bottlenecks sa traditional namin software architectures. And so, ngayon, we're having internal discussions where could we re-architect yung system na instead of yung traditional na may front-end ka, may data. Now, it's a distributed platform, big data tayo platform where patuhan mo siya madaming data and then in a few minutes or hours even, we can get the information we need. So some types of processing that we do, like, binavalidate kasi natin kung yung sagot sa tanong natin ay tama. Kung may mga bakanteng fields ba,
these are simple things that we check, pero minsan millions and millions of records yung kailangan i-check. Matagal yung processing, and now we're looking at big data. So it's like a different perspective on the big data problem as well. But surely it's something we can really innovate on. Kailangan lang ng, siguro, like you said, I think yung major takeaway na narinig ko sa'yo, kailangan lang talaga tayo magsimula sa big data para magamit na. Rachel, ikaw naman, anong Kagaya din nung sinabi ni Mark, no, yung sa kanya kasi resource. Sa amin din naman, isa din yung siya naging challenge, human resource. No? Since we started yung implementation ng computer-assisted personal interface last year, and yung ating mga statistical researcher, yung mga data collectors natin in the field, no, all provinces of the country, hindi lahat tech-savvy. So, hindi lahat gamay yung paggamit ng tablet. Katulad natin. Kung tayo nagkakaroon ng challenges, yung iba hindi talaga sila familiar on how to use tablet. So, ngayon, ang kailangan talaga yung capacity building din, no? And even in our office memorandums, nagdadagdag na tayo ng mga requirements na dapat mga researchers marunong mag-tablet computer? para makasunod sila dun sa ating innovation na ginawa, which is yung paggamit na ng tablet. At the same time, sa establishment side naman, sabi ko kanina, we have been using yung CAWI, computer reviewing, but sa ngayon, mababa pa yung response rate natin via CAWI. For reasons na hindi din natin control, no, possible, hindi din lahat ng establishments ay comfortable in using computer to answer the questions. So, yun yung ina-encourage pa natin sa ngayon na yung mga establishments natin ay gumamit ng CAWI para naman mapabilis na yung process natin. And siguro, yung additional pa, yung mga nabanggit mo na pwede pa natin explore para mas maging comfortable and convenient for them paggamit. Innovation na in-introduce natin, hindi pa Mga data analytics, yun yung siguro yung gustong banggitin ni Rene kanina. Data analytics. I think ito rin yung malaking push na ginagawa ni NSMAPA for the current agency. Apart from our traditional analysis, I think we should be branching out into more medyo state-of-the-art analysis techniques, learning, AI, big data. Surely very useful in our case. Medyo nahihirapan lang natin siya. There's a we can hope and aspire to something na sana in the next few months, the next year. Naisip ko nga I think I was also discussing this internally, yung paggamit ng AI. Para uso na ngayon, di ba, pag pumunta ka sa isang website ng chatbot kayo kausap. But even then, mahirap pa rin pala siyang implement kasi ang daming kailangan. Like, aralin mo how AI works, how many resources needed, at medyo magastos pala siyang. So, but one step at a time, I think, pero kanina, Rachel, segue ko na rin lang. When you were mentioning about yung CAWI, sabi mo na may reluctance sila kuminsan about yung using the technology. Is it just about yung using the technology, but were there also concerns about data privacy and security ng data when we talk about yung collected data? As to the data privacy, no, kapag naman tayo pumupunta sa mga establishment para magpasagot ng ating mga survey, lagi naman natin i-say na we conform to the Data Privacy Act. So talaga namang private at secured at confidential yung mga data nila. In terms naman ng innovation, sa mga innovation na ginagawa natin, for them naman to be secured din na kung gagamit man sila ng CAWI, secured yung kanilang mga data, meron naman tayong mga initiatives regarding that. For example nga, yung ating mga i-introduce na bagong CAWI, meron na yung mga security encrypted yung mga data na
nako-collect. And actually, you can explain it more, no? Yeah. Yung innovation arm kasi namin is of course the Partner ang ITDS. ITDS. Correct. Yes, meron tayong mga ginawa sa ngayon na sineparate natin yung database ng online questionnaire at database ng ating mga data processing system para ma-avoid na makita or makuha ng ibang sample establishment yung data ng other sample establishment. Alam mo, malaking issue ata yan sa minds of our data subjects. Yung data ko ba, pwede ko ibigay yan sa PSE. Pero ang worried palagi nila is, paki-share ni PSE yan. But we don't share it. If we share, it's really just statistic And then aggregates. aggregated data lang yung lalabas So no natin. individual. Yung information really shouldn't point to individual data subject. Naaayon naman sa batas yan na Rene, no? Nandun naman siya nakapaloob sa RA 10625, yung ating confidentiality, how we treat our data being provided by our respondents with the strictest confidentiality. Right. So hopefully with that kind of discussion, hindi na siguro medyo reluctant ng mga data subjects natin na mag-share information lalo na pag kumakapas tayo sa kanilang mga pintuan. Meron tayong current na census and survey ngayon, diba, yung kay PAPS and CBMS, still ongoing. So, pag dumating yung enumerators natin, buksan at bigyan sila, sagutin yung mga tanong. Okay, para sa ating last question na lang, kung i-describe niyo po ang statistics in one word, ano po yun? For us sa Economic Sector Statistics Survey, so yung mga economic statistics ang lalabas namin, I will describe it in one word. I think essential. It's very essential because kagaya na napag-usapan natin kanina, ginagamit ko ng pamahalaan para sa kanilang evidence-based decision-making and policy. So kung mali yung mga datos na ibibigay natin, mali din yung mga programa na natin. Kaya napaka-importante. No? Timely, relevant, accurate. Ito naman, Mark, one word that describes yung ginagawa. Since yung aming grupo, yung gumagamit ng mga datos na kinokolekta ng grupo ni Rachel at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, siguro sa akin ang statistics ay storytelling. Storytelling kasi hindi lamang para sa mga policy makers natin, program developers natin yung statistics. Paano ito maiintindihan ng pangkaraniwang tao? No? Palaging sinasabi sa atin ni NS, yung mga ginagawa nating statistics ay may implikasyon sa buhay ng bawat isa. No? So paano ba natin mako-communicate, ma-disseminate yung ating mga statistics in a way na mas maintindihan siya? So alam ko, yung ITDS is one of the players, no, na may malaking responsibilidad doon. Kasama syempre yung mga subject matter divisions na kung saan doon nanggagaling naman yung mga dinidisseminate natin na mga statistics. So paano ba natin maintindihan yung 6.3% GDP growth? No? We have these visuals, IECs, mga infographics, social cards na videographics, no? At siguro itong podcast na ito ay isang magandang halimbawa din na paraan para natin maiparating sa ating mga stakeholders, mga pangkaraniwang tao, pangkaraniwang Juan. No? Ano ba yung mga ginagawa ng Philippine Statistics Authority? Very good, Mark. Ako, if you ask me, I'll use two words and I'll use both of your words. I'll describe it essential storytelling, which is in a way a little bit different from essential and storytelling. This time, it's really telling a story about statistics that is essential. So, ako, just to sum it all up, yung sinasabi ng storytelling, painting a correct picture about the statistics, having an essential data that could be used by our government officials and society. To me, putting this all together is essential story. Very good. All right, thank you, Mark. Thank you, Rachel. Very, very
intellectual tong discussion na to, but hopefully naintindihan ito ng ating tagapakinig. First leg pa lang ito ng ating start of podcast session, and I hope everyone ay nakarelate sa ating interactive discussion. Tunay na maraming reasons para maging interested at appreciative po tayo sa statistics, particular na sa mga ulat kaugnay ng ating ekonomiya. Again, thank you po sa inyong time and knowledge. And we are happy to conclude today's episode. Looking forward po sa next Talk podcast natin. But before we end our session, baka may message or invitations po tayo to everyone, especially support po sa ating 35th NSM celebration ngayong Oktubre 2024. Rachel. Happy 35th NSM or National Statistics Month in SMART at sa bawat isa po. Samahan nyo kami na ipagdiwang ang kahalagahan ng statistics na nilalabas po natin na again, ginagamit ng ating pamahalaan para sa mga tamang decision making and policy making. At kayo naman po bilang mga tagapakinig na maaari po kayong makatulong para makapag-release kami ng mga tamang datos sa pamamagitan ng pag-support ng aming mga surveys po, censuses, surveys, and other undertakings na ginagawa po. Thank you din, Rene, para sa pag-imbita sa amin dito sa podcast na ito. Siguro mahalaga na ma-reiterate natin na ang ginagawa natin sa PSA ay mahalaga para sa lahat ng mga stakeholders natin. Mga decision makers, policy, program developers man yan, o yung mga pangkaraniwang Juan. Lahat yan ay may implikasyon sa ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At alam ko makakaasa ang mamamayan, ang ating mga stakeholders na ang datos, statistics na ilalabas ng PSA ay may kalidad na ayon sa mga frameworks, internationally agreed frameworks na kung saan sinusunod din ng iba't iba pang mga bansa. So, ito naman ay isang collaborative effort, nabanggit ni Rachel na hinihingi natin ng suporta ng bawat isa, particularly those respondents, establishment man yan o household man yan, at yung iba pang sangay ng gobyerno na patuloy na sa pagbibigay ng mga datos na kailangan din natin, particularly sa grupo natin, sa paggawa ng mga national accounts, macroeconomic indicators katulad ng gross domestic product. So, binabati ko ang lahat ng isang maligayang 35th National Statistics Month. Muli, makakaasa ang lahat na patuloy na mag-i-innovate, mag-i-improve ang Philippine Statistics Authority sa pagbibigay nito ng serbisyo para sa ating lahat. Alright. That's a wrap. Once again, thank you po and hoping to see you all again sa ating next Talk podcast. You may share this podcast video po to your friends and colleagues. Pwede rin po tayo mag-iwan ng takeaways for today's podcast video sa comment section with the hashtag NSM Road to 35. This is Rene Mendoza of the Talk podcast. Data is more than just numbers. Thank you. Okay.